Mega Manila, tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Ella ni Bensal, and this evening, sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan natin kidney stone. Siguro marami rin ang makaka-relate dito, dahil nga may mga na dialysis. So pag-uusapan natin, Doc, unang-una, ano nga po ba muna itong kidney stone o bato sa bato? Yes, oo. So bato sa bato ho, ito iba ho yung bato sa apdo. So we also call it nephrolithiasis. So synonymous po yun. Solid mass ho ito, which is made up of tiny crystals. And ang difference nito sa gallstone, ang kidney stone ho, talagang stony hard. So pag nalaglagan kayo niyan sa bowl, talagang tutunog siya. Unlike a gallstone, parang oily lang pagka inano mo, pagka pinisa mo, rines mo. And of course, regarding sa pain, napaka-painful po ng kidney stone kapag ka ito ay bumara sa ureter. Ang talagang kasi niya is from the kidney, malalaglag yan sa ureter papuntang bladder. Then mailalabas natin sa urine. But sometimes, naiipit siya sa mga curvature ng ating ureter. Yun, masyadong painful yun. And they describe it as what? As painful as giving birth or more. Yun. So, ganun daw kasakit para kang manganganak or mas masakit pa sa nanganak. Ganun siya ka-painful. Kaya usually yung mga ganyan, pag parating yan sa emergency room, talagang pilipit ang pasyente. No? So, hindi talaga makatayo. And another warning is, pagka kasi paulit-ulit na yung kidney stone, meron kasing taong stone former. Okay. By nature. Nasa genes niya talaga, Doc, na mag-develop ng bato sa bato. Oo, so merong ganun. Pagka kasi may kidney stone ka, mababarahan yung ihi mo, hindi mo malalabas lahat yung waste product, yung liquid, plus yung sediments noon, yun ang nagiging kidney stone kasi nabubuo-buo siya. So pag recurrent ang kidney stone mo, recurrent din yung UTI mo. So sa paulit-ulit na ganung pangyayari, na-erode kasi ng kidney stone ang soft tissue ng kidney. So, di ba sabi natin stony hard ang kidney stone? Yes. Ang soft tissue ng kidney, syempre malambot lang siya. Masusugat ho, magagasgas, magkakaroon ng fibrosis. Pwede ho tayong mauwi sa pagdadialysis kasi magkakaroon tayo ng CKD or chronic kidney disease. Kaya wag ho nating i-underestimate ang pagkakaroon ng kidney stone. Marami ang curious, Doc, dahil marahil sinasabi sa kanila na dahil yan sa kinakain mo, gumagamit ka kasi lagi ng patis, ng mga sausawan, di ba, mamaalat. Ano nga po ba, Doc, yung mga pagkain na maaaring makasanhi po ng kidney stone? Yes, correct yun, no? Sometimes yung food intake natin talagang it matters. So, of course, nangunguna sa listahan yung mga very high in sodium, yung maaalat po, no? Tulad ng dried fish, tuyo, daing, patis, no? Lahat ho ng sausawang maalat. And yung mga cola beverages, no? Yung mga soda. Yung iitim na soft drinks, soda, yes. Why? Kasi may of course, may caffeine. So, pag may caffeine ho, iihi natin yung calcium natin. So, instead na yung calcium natin nasa bones, maaalis siya sa bones, pupunta siya sa urine. And habang nandoon siya sa urinary system natin, pwede kasi siyang mag-bind sa mga oxalates. Ang oxalates, yun yung mga end product ng mga kinain natin. So, calcium na nananahimik sa bones,
napunta sa urine, nag-bind kay oxalates, naging calcium oxalate siya, and ayun, kidney stone yun. Kaya wag ho kayong, kung maaari nga, wala ng soft drinks, no? Water na nga lang ho. Yung water requirement nga, hindi pa nila ma-comply. Nag-ambition pang mag-soft drinks. Ano? Para daw may lasa. Minsan, ang inom ng mga pasyente, 3, 4, 5 baso lang in a day. So, kulang lang po. Tapos mag-soft drinks kayo. Nakaka-1 litro pa ng soft drinks, Dok, no? Kumpara sa tubig. Mas marami pa kaysa sa water. And of course, yung mga fast foods, yung mga processed meat, kasi may mga may mga food color na yan. Ito, certain supplements, ayan, importante ho to i-highlight natin. Like what? Vitamin C and calcium. Ang vitamin C, 2 klase kasi yan. Yung ascorbic acid, which is the acidic form of vitamin C, and yung sodium ascorbate, which is the alkaline form. Now, doon sa ascorbic acid, usually kasi naka-tablet form yan and may binder. So yung binder ho, yun ang nakaka-cause ng kidney stone. And pagka ascorbic acid, ang normal daily recommended allowance natin is just 60 milligrams. But di ba ang isang tablet natin usually is 500 milligrams. So a 500 milligram is already a mega dose. And if you are taking it every day, you will get or you will develop kidney stones in the future. So better ho, ang gamitin is the alkaline form, which is the sodium ascorbate. And another is calcium. So usually ang mga biktima dito is women. And usually yung mga menopausal stage because they are the one na nagse-self-medicate for what? For calcium supplement because they heard na ayaw mag-osteoporosis, mag-i-intake ng calcium. But the problem is, minsan ho, may mga calcium preparation in the market na solo lang siya, wala siyang vitamin D and magnesium. So yun nga ho, may vitamin D and magnesium, ang calcium, poor pa rin ang absorption. How much more kung walang vitamin D and magnesium? So in short, mas maganda kung kunin natin ang calcium sa whole food, sa pagkain talaga, not with the supplement. Why? Poor ang absorption niya. So pag hindi ho na-absorb ang calcium, ang kauuwian ho niyan sa body natin is what? Atherosclerosis, bara sa ugat, or kidney stone, bato sa bato. Okay. So yan hong 2 supplement na yan. So ascorbic acid and calcium. Sabi natin kanina, Doc, masakit itong kidney stone kapag nagkaroon ka, saang bahagi ng katawan, Doc, yung pananakit? Okay. Para ho may warning kayo at alam ninyo, dito ho sa may balakang, so sa flank area, no? So, yung level ho ng elbow natin, ng siko natin, sa sides, nandiyan po exactly ang ating kidneys, left and right. And ang ano ho natin, ang right kidney is slightly lang naman ho, lower than the left kidney. And pagka halimbawa ho, masakit yung balakang ninyo, no? Ibig sabihin ho, may boomerang stones, no? Kasi minsan, ang may kidney stone, merong pasakit-sakit yan on and off, pero naaalis-alis pa. Pero pagka nagkataong nabara siya sa mga masisikip na area, ayun, severe pain yun. Yun ang sinasabi natin, ang pain niya is like nanganak, no? Kapag yung ganyang sakit, Doc, usually may mga kaakibat na lagnat o yung parang nag-chill ka di ba? Yes, no? So usually may fever and chills. And always try to remember na pagka may chills, hindi naman kasi lahat ng may lagnat nag-chills. So, pagka giniginaw, ang una niyong consideration talaga is kidney. Kasi yung sipon-sipon, ubo-ubo, hindi naman usually nag-chill. So, isa rin hong tip yan. Pag nag-chills, more on pyelonephritis yan and kidney stones. Ibig sabihin, yung UTI mo, hindi lang doon sa babang area or urethra, nando doon sa taas, which is sa kidney mismo. So, mataas na level. And also, may blood sa urine. And itong blood in
urine, it may be microscopic or pwedeng grossly makikita mo. So, pag grossly kita mo kasi, ang magiging kulay ng urine mo is tea-colored. Parang parang kulay. Oo. So kasi yung yellow color ng urine plus the red color of the blood, pag pinagsama mo yan, tea-colored ang labas. That is grossly. Sabihin, kita ng mata mo. Pag nakita yan ng doktor, halimbawa, sinahod mo sa glass, may suspect na kami na baka may kidney stone. But there are some patients na sa microscopic mo lang makikita. So, ang color ng urine is what? Yellow pa rin. Parang normal lang. Normal lang. Pero pag sinilip mo sa microscope, ayun, doon mo makikita yung mga red blood cell. Usually, dapat 0 to 2 lang yan per HPF. But pag may kidney stone ka, marami. 35 and above. So, which is not normal anymore. And there are some patients na nagva-vomit. No? And there are some patients na may burning feeling sa pag-ihi. Yung dysuria, yung masakit yung pag-ihi. And there are some na putol-putol ang ihi pag may kidney stone. Dapat pag umihi tayo, malakas, tuloy-tuloy. Pag may kidney stone, there are some na iniirita ho nila yung pag-ihi. Yes, putol-putol pa. Then, kumbaga, madalas, very frequent, pero yung volume ho, kakaunti. Kaya maya-maya, umiihi sila. Pero paunti-unti ho ang laman. No? But not all people are nagvavomit. Yun ang pinaka-common. Pero ano Doc, yung maituturing natin na parang nasa severe case na yung kanyang kidney stone, yung urine na yung blood ay nasa microscopic level or yung dun sa grossly, yung nakikita na rin ng pasyente mismo? Of course, yung sa gross tea-colored urine. Kasi marami na yung blood para makita mo siya grossly. Kasi dun sa microscopic, konti lang. Hindi pa niya nakukulayan yung ihi mo. And usually, pag ganyan, sama-sama na yan. In severe pain na yan, may fever and chills na yan, grossly makikita mo na yung blood sa urine. Ayan, emergency room na ang punta ng pasyente niya, kailangan. Okay. Alamin nga po natin, Doc, para nga po sa mga iba pang tatanong kung ano nga po ba yung stages ng kidney stone at anong mangyayari kung sakaling mapabayaan, hindi agad matugunan sa ating pagbabalik. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address and hotline number. So we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 846-9412. 0919-995-6168, 0922-875-2899. And I repeat, 8-546-9412, 0919-995-6168, and 0922-875-2899. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Usapang kidney stone at kanina nga nalaman natin yung mga signs ng pagkakaroon ng kidney stone. Doc, may tanong dito na kung gaano nga po ba katagal dapat ito naglalast sa isang pasyente? Like, mawawala rin lamang ba yan ng kusa na parang kapag ipinahinga mo, di ba, ininuman mo ng gamot, okay na? Okay, case-to-case basis, no? So, kasi depende rin sa klase ng stone and depende rin ho sa laki ng kidney stone. But more or less, 80% ho ng kidney stone, smaller than 4 millimeter, kusa siyang lalabas of their own within 30 days, so isang buwan. And 60%, yung mga stones na 4 to 6 mm will pass out of their own in 45 days. 20% will pass out doon sa mga size na 6 mm within 60 days. Okay, ibig sabihin, Doc, lalabas mo siya kapag ininom mo lang ng tubig, inihi mo, ganun yun, Doc? Yes. But of course, larger than that, medyo mahirap na. Mahirap nang ilabas. So, kailangan nang gumawa ng medical intervention. So,
Kailan papasok, Doc, yung stages ng kidney stone, ano? Usually kasi, di ba, saan magpo-form ang kidney stone? Sa kidney mismo. Mhm. So, urinary system natin, di ba? Kidney, ureter, pababa. Urinary bladder, and urethra, yung opening natin. So, galing hong kidney stone, babagsak yan sa ureter. So, pero ang stage 1 mo, nagpo-form ka pa lang ng kidney stone. Yung mga crystals, nag-aggregate pa lang sila hanggang sa mabuong kidney stone, stage 1. Stage 2, pagka ang kidney stone natin, pa-exit na ng kidney at papasok na siya sa ureter. And stage 3, nandoon na ho siya sa urinary bladder and nagkakos siya ng pressure doon. And of course, stage 4, pagka nailalabas na ho natin siya sa katawan. No? Okay. Ano naman po, Doc, yung maaaring mangyari sa pasyente kung sakaling hindi nga po agad na bigyan ng pansin, na pakonsulta sa doktor o na bigyan ng proper treatment? Dangerous ho yun kasi pwede hong ma-stuck yung kidney sa ating ureter. Kasi una talagang dadaanan niya is ureter. Ang ureter natin may mga kink yan. So usually doon sa mga kink na yon, nagnanarrow siya, doon siya naiipit. Kaya rin tayo nagkakaproduce ng blood in the urine kasi pag naipit siya, gagasgas siya. So magkakaroon ng blood, yun ang nilalabas natin sa ihi. Pero may taong matagal nang may kidney stone, hindi naman siya nai-stack. So walang masyadong blood in the urine. Yun nga pala, naalala ko, I remember. Ganito, no? There are some na we doctors, we usually request for ultrasound ng whole abdomen to see kung may kidney stone o wala ang pasyente. Kasi nga, sa urine niya, medyo may microscopic RBC. But a negative ultrasound will not guarantee na wala kang kidney stone. Kasi pagka masyado pang maliit ang size ng kidney stone, hindi pa ho yan mapipick up ng ultrasound. Like a pregnant woman, di ba? So, pagka nagpa-ultrasound yan ng sabihin natin 4 weeks, so 1 month, negative pa ho yan. But buntis talaga yung babae dahil sa pregnancy test, positive siya. Pero pag pina-ultrasound mo yan ng 8 weeks, ayan, makikita na yung fetus doon. So same thing with ultrasound. Pag negative ang result, walang nakitang kidney stone, it might be very tiny. And the size is not enough para ma-pick up po ng sound waves ng ating ultrasound. So, wag kong masyadong mag-rely na negative kayo, wala akong kidney stone. Kasi kung may RBC kayo sa urine, tsaka may symptoms kayo, yung mga sinabi nating pananakit-nakit ng balakang, yes, no? So, possible ho na may kidney stone kayo. And alam nyo naman yung diet nyo, kung bad ang diet nyo, puro mahilig kayo sa maaalat. So, malamang meron. No? Okay. Doc, may parang powder kidney stone ba? Yes, oo. Merong ganun lang kaliliit at first, no? And pagka napabayaan yan, pwede yung mag-cause ng intense pain. Pero ang nag-i-intense pain, hindi yung mga parang gabuhangin, hindi. Yung medyo malaki-laki ang size kasi kaya nga ho siya iipit doon sa ureter. And ang pwedeng maging complication ho niyan pag napapabayaan is infection. Okay, parang more on UTI. UTI, pero UTI na severe, yung may fever and chills, no? And, sa ihi, marami na ring WBC yan. Minsan two numerous to count na yan, no? Parang may pass na sa ihi. And also, ang pinakang severe na complication is CKD and sepsis. So yung infection na yon na ordinaryong UTI, pwede huyang mauwi sa sepsis, which is very fatal. Kumbaga yung infection kumalat na sa blood sa whole body. And CKD naman, kasi nga, paulit-ulit yung stones, ma-erode niya ho, magagasgas niya yung soft tissue ng ating kidney, and that will lead to chronic kidney disease. Okay. So, matitindi complication, no?
Dadaan ba sa pag-inom ng mga juice yan, di ba, Dok? Kasi lately, may mga nalalaman tayong juicing, no? Ang pag-inom ng mga cucumber, kiwi juice, cranberry juice, makakatulong ba para malinis yung ating kidney? The answer is yes. But mas maganda hong marinig ninyo which is the best juice para doon na lang kayo mag-concentrate. Yung beets and their juices, ayan, meron ho kasi yung betaine. And it makes our urine acidic. Ang urine natin, ang normal niya, acidic. Iba ho sa blood alkaline, no? Nagpe-prevent ho yan ng build-up ng struvite kind of stones and calcium phosphate stones. And ayun, nape-prevent niya yung chances na makabuo ho tayo ng kidney stones. Other alternative juice, coconut water, yung sabaw ho ng buko, cucumber juice, and cherries. So, i-juice nyo yun. But special mention with apple cider vinegar. Okay. So, magaling pagtunaw ng kidney stone and lemon juice. Kasi ho, ang lemon juice, meron ho siyang citrate wherein nakakatulong ho yan mag-tunaw o mag-prevent ng formation ng kidney stone. And yun ang kaibahan ni lemon among yung mga kapatid niyang citrus fruits like oranges. Ang oranges ho, walang citrate. So, ang lemon ho, may citrate. Kaya mas mabisa siya. Yes, dito kayo sa lemon juice. And kasi, what about citrate? Yung mga pinapainom naming oral meds sa butika na pangtunaw ng kidney stones is citrate po. Potassium citrate and magnesium citrate. Synthetic. But ang lemon ho, meron siyang natural na citrate content. Kaya magaling ho yan. And yung mga ibang food naman din, kahit hindi mo i-juice or pwede mo ring i-juice para mas maganda. Berries, pwede rin ng oranges pero talo siya ng lemon. Apple, yung mga low-fat dairy products, and veggies of course, whole grain, and meat. Pagka whole meat, lean meat lang tayo. Wala hong pwedeng may mga taba. And iba pa hong mga oily thing, no? And sa pag-meat ho, okay, konti lang ho. Wag ho kayong heavy meat diet. And usually, ang mga nabibiktima dito, yung mga nagda-diet na nagpapadeliver lang ng mga, pang-diet home food. Hindi ko nababanggitin kung anong mga diet yun na binabayaran, magti-deliver sa'yo. Kasi nga nagda-diet, usually yung rice, kaunting-kaunti, bubusugin ka nun sa usually meat or ng chicken, no? So, kung laging ganun, everyday, ganun ka na ng tanghali, dinner, ganun pa rin, for several months, ma-overload ho ang kidney sa protein. So maaabuso, Dok? Yes, abuso ho yun. Ma-overwork ang kidney natin, no? Dok, may mga nakikita akong juice in Tetra Pak na cranberry and kiwi juice. Okay lang yung combination na yun, Dok, para sa kidney stone? Yes. But ang mas maganda dun yung cranberry. Kasi ang cranberry, magaling ho yan sa UTI, urinary tract infection. Ipe-prevent niya kung kumapit si E. coli sa lining ng ating urinary bladder. E. coli is the most common kind of bacteria na nagkokoso ng UTI. Hindi ho siya makakakapit kasi nandyan si cranberry. Okay. So, sa gamutan, Dok, ito ba ay iniinuman pa ng gamot or kailangan operasyon na para tanggalin na ng tuluyan yung bato sa bato? Of course, we always try first kung kaya sa oral, yun nga, we give citrates, magnesium and potassium citrate. We also give sodium bicarbonate to alkalinize the urine and furosemide, pampaihi, para malaglag siya. But pag hindi kaya sa oral, ayun, ang pinaka-common ho is yung shockwave na tinatawag, ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy, para ho i-break down yung stone sa kidney. Kaya lang, kailangan matyagang magpulot yung surgeon ng yung mga broken crystals.
Oo, kasi usually may naiiwan ng mga pino-pinong crystals galing doon sa shockwave. Kasi pag hindi yun naalis, iihi ka pa rin ng may 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 bato. blood. Oh, may blood. Oo, andun pa rin, may naiwan pa rin. Yun ang isa sa disadvantage nun. Commonly sa mga nakita naming patient na shockwave, may kidney stone pa rin. Although maliit na kasi na-breakdown na. Yun, no? Yung mga ginagawa pong procedure sa inyong clinic, ano po yung maaaring makatulong para dito? Okay. Sabi natin kanina, ang ultrasound, kahit negative, hindi mo pwedeng asahan or it will not give a guarantee na wala kang kidney stone. Sa kliniko, meron tayong vector scan. No matter how tiny o how small it is, Kayang tanggalin? hindi. Kayang ma-pick up. So, kayang makita na may kidney stone ka. Kasi, halimbawa, wala ka pa namang symptoms, wala pang blood in the urine, nothing at all. Pero may namumuo ka na palang kidney stone doon. Kahit ang liit-liit lang po noon, basta may frequency ng kidney stone, sasabihin ho sa atin ni vector scan na may kidney stone tayo. Ang term niya doon, nephrolithiasis. Then, of course, yung procedure ho natin, kung meron nga, anong ginagawa sa clinic, may protocol ho kami dyan, which is yung blood cleansing, yung detox. So, kasama ho kasi ang kidney. Sa nila nalalaglag yung kidney stone. Nalilinis ho ang kidney, plus yung blood cleansing natin, mawawash out niya yung mga nadurog na kidney stone at ilalabas ho natin sa ihi. Ang difference lang ho, kung preventive lang ang gamit ninyo sa blood cleansing and detox, syempre isang araw, 5 days yung detox, 1 day lang yung blood cleansing. But if you have kidney stones, syempre ho, mahaba-haba ho yung araw ng pagba-blood cleansing ninyo kasi may tinatanggal tayo o may dinudurog ho tayo kidney stones, case-to-case basis. So, parang nga po, Doc, sa mga interesado po na mag-avail ng vector scan, detox program, or blood cleansing, ang inyo pong clinic address, hotline number, or para rin sa mga curious kung ano nga po ba yung mga appropriate para sa kanila dito? So, we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0919-995-6168, 0922-875-2899. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168, and 0922-875-2899. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ayan, sa YouTube and Facebook account ni Dr. Irene Lim, mas marami pa po kayong malalaman at matututunan when it comes to ating kalusugan, kung paano nga po ba ma-address pa yung ibang sakit na inyo pong iniinda. Anyway, Doc, maraming salamat and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion. Magkarinigan po tayo hanggang sa muli. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.